Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mga mambabatas kung ano po ang kanilang sinabi sa inyong walang kwentang Vice Presidente na si Sara Tamilmil Pusit Duterte Carpio. No, meron po kasing dalawang representante ang may tahasang sinabi dito sa inyong Vice Presidenting Pusit. At ganun din po, yung isang minority leader o yung member ng minority sa Senado ay meron din pong siyang sinabi tungkol sa budget ni Pusit. No? Mukhang ito pong budget na ito, mukhang magiging contentious ito. Magiging matindi ang labanan dito mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. And shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. Maraming salamat din po sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagtulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration. Unahin natin mga kababayan ang sinabi ng isang mambabatas, no, si Majority Leader, House Majority Leader. No, naku, tiba nito, mataas na position ito sa House of Representatives. Ayan po sa politiko. Dalipe tells Sara Duterte, "Huwag kang pabiktim." Ayun. Kita nyo naman kung anong pinagagawa ni Sara Duterte, di ba? Yung sinasabi niya sa kanyang mga trabahante daw po sa Office of the Vice President, 200 plus of them ay mawawalan ng trabaho pag hindi daw po maibigay ng tama yung hinihingi niyang budget. Kasinungalingan po yun, mga kababayan. Hindi niya nga naidepensa yan sa budget hearing niya, tapos magdidepensa siya ng ganyan. Hindi niya nga sinabi yan during the time na in-announce ni Representative Stella Kimbo na ang ibinigay lang nilang budget kay Pusit ay 733 million. Which is, si mismong Pusit ang nagsabi. Sumulat siya sa House of Representatives through Martin Romualdez. "I leave it to the wisdom of the Congress." Nagdesisyon ng HOR na bigyan ka lang ng 733 million. Hindi siya kumuda. Pero nung pumunta na yung budget deliberation sa Senado at niretain lang ni Senator Grace Poe yung binigay sa kanya ng House, nagkuda-kuda siya. Kasi akala niya yung mga kaalyado niyang senador ay may magagawa doon. Wala po No? Nagpaliwanag si Go, si Bato, pero wala nangyari. Nanindigan si Grace Poe. Kasi bakit? Hindi po sila nakareceive ng anumang correspondence o paglilinaw sa opisina ni Pusit. Ilang beses silang humingi ng audience o paliwanag, wala po. Binastos po sila tulad ng ginawa nila sa HOR. Binastos po nila ang mga mambabatas kasi si Pusit, feeling niya high and almighty siya. Ganun po siya manindigan. Bastusan po. Pangbabastos lang ang ginagawa ni Pusit. Yung po ang kanyang paninindigan. Pambabastos. Opo. Okay? So dito, no, nung sinasabi niyang maraming mawawalan ng trabaho kasi nakita niya na hindi rin pumayag ang Senado. Yun. Umalma na siya. Naggawa na siya ng istorya. Nagpapabiktim po. Nagpapabiktim. Kaya yan ang sabi ni Representative Manix Dalipe. House Majority Leader and Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe criticized VP Pusit, accusing her of employing a calculated strategy of evasion, pagtakas, and deflection. Hindi sa akin ang sisi sa iba. To avoid accountability for the alleged misuse of confidential funds. Ayun po yan. Dami niyang dinadahilan. Huwag kang pabiktim. Tama na ang pambubudol.
The Vice President should stop using her staff as human shields. Correct. Tumigil ka. Huwag mong gamitin na mawawalan ng trabaho. Huwag mong gamitin papuntahin sila dun sa Kongreso magpaliwanag. Kaya sila, yung mga nasasalang sa hearing, kung ano-ano na lang pinagsasabi. Nauutal-utal, nanginginig, dahil di nila alam eh. Granting yung iba sa kanila talagang walang alam, pero nasalang sila eh. Kawawa po eh. Hindi ba nahihiya si Pusit tapos sasabihin niya, naaawa ako sa kanila? Ba't hindi ikaw ang pumunta? Di ba? Kung talagang may pagmamahal ka, naaawa ka sa mga empleyado dyan sa OBP, ikaw mismo magpaliwanag doon. Para malaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Di ba? Kung pinopolitika ka lang ng HOR, malalaman natin. Ilabas mo ang katotohanan. It is about time she faced Congress, answer the questions, and stop blaming others for her failures and fear of accountability. Duwag nga po eh. Wala talaga. Dalipe made a statement after Duterte claimed that her biggest challenge now is helping her staff who are being persecuted in the House of Representatives. They are not being persecuted. You put them there for you, to defend you, to protect you. But they are being misguided. They are being blinded. A blind cannot lead the blind. They will both fall to the ditch. Ikaw bulag ka. Ang pinapunta mo yung mga tauhan mo ding bulag. Ganun po yan. Oh, tapos maninisi, evasion and deflection. Tama si Dalipe. Dalipe dismissed Duterte's remarks as yet another budol tactic from the Vice President. Correct. The Vice President has been hiding while letting her staff take the seat. This is pure cowardice disguised as victimhood. Correct. Tama po yan. Manang-mana lang sa tatay niya. Kunwari biktima pero sila ang nambibiktima. Kala mo biktima pero sila ang duwag. Oo. Buti pa yung mga staff niya matapang, pero siya hindi niya kayang harapin kasi binastos niya. Ginagago niya. O kung talagang matapang ka, harapin mo. 'Di ba? Hindi nagtatago ka, pusit na pusit ka. Oo. Duterte attended the first hearing of the committee but she refused to take her oath to tell the truth. Seeking the truth is not an attack. It is our responsibility as public officials entrusted with the people's money, sabi ni Dalipe. Ito pa. He reiterated, stop hiding behind your staff and career officials. Stop using them as scapegoats to avoid answering the nation's questions. Face Congress and explain yourself. O, tama. Ha? Ito pa ang sabi ni Manix Dalipe, mga kababayan, idagdag natin. After 6 hearings, why has she refused to appear again? Instead, she sends career officials who have no personal knowledge of how these funds were used. Kaya nga, wala yan. Duwag kasi alam niya, meron siyang ginawang mali. Diba? Nagtatago. Diba? Dalipe added that officials who have knowledge in the disbursement of confidential funds, yung mga itong si Ortonio, Acosta at yung mag-asawang Paharda, have repeatedly skipped the hearing. They were cited in contempt by the committee and arrest orders were issued. Ayan nga, pinapalayas eh. Kasi itong mga taong ito ang may alam. Biruin mo lalo na yung mga Paharda at Acosta. Alam nila yan eh. Si Acosta ang nag-withdraw. Sabi ni Pusit, ay hindi ko po alam, hindi ko po nakita yung mga resibo na yan. Tignan mo, talagang ididiin kayo. Kayo dyan na nagtatrabaho sa OBP, hindi kayo proprotektahan ni Pusit. Tignan nyo ang ginawa sa inyo. May arrest order na kayo. Eh siya, malayang malaya. Kasi bakit? Duwag si Representative Joel Chua na i-contempt siya. Duwag, nire-respeto daw. Hindi. Duwag lang kayo kasi bakit? It is a political suicide of you na pag tinawag nyo, kinontempt nyo ang BP, baka kayo ay maridicule. No? Iniisip nyo lang yung pangsarili ninyo kasi bakit? Political suicide eh. Oo. Di ba? Yan na lang yon. Wala kayong political will to really kastiguhin ito at talagang parusahan siya sa kagaguhan niya. Accountable siya dyan, no? Pati mga empleyado niya, pinapaalis niya. Pero sisisihin niya. Diba? O, iiwanan kayo ni Duterte. In times na talagang gipitin na, iiwanan kayo niyan. Oo, bahala kayo, save ourselves na lang. Kanya-kanyang takbuhan yan.
Sa Kongreso naman, wala kayong political will because you are thinking about a political suicide sa inyo. Pag pinakontempt nyo si Pusit, ang dami nang nakontempt kayo, pero si Pusit ilang beses nyong inimbitahan. Personal nyo pang inabot yung kanyang invitation, umatin sa hearing dun sa Quadcom, pero wala, binaliwala kayo. Di ba? You always extend courtesy? Hindi. Dapat may hangganan. Takot din kayo? Oo. Ito pa sabi ni Dalipe, it is the duty of Congress to ensure that every peso of taxpayers' money is used properly and for the benefit of the people. If there's nothing to hide, then there's no reason to dodge question. Correct. Pero ang tanong ko sa inyo, do you have the balls to cite her in contempt? Tanong natin si Chua. Tanong natin yung ibang members ng kanyang committee. Do you have the balls to cite her in contempt? Itapon nyo na sa basura yung respect and courtesy because she doesn't respect sa inyo. Wala siyang respeto sa inyo. Bakit hindi nyo gawin yon? I-contempt nyo siya. Pakulong nyo rin siya ng 10 days kasi binabastos kayo. Di po ba? Tama, mali. Mano ngayon kung walang leader dyan sa OBP, it's just a spare tire. Yung pang spare tire ang gumagago sa inyo? Mahiya naman kayo. Panakip butas lang yan pero siya pa ang gumagago sa inyo? Wala ngang mandato yan, nag-aantay lang na maimbalido, mamatay ang Pangulo, pero siya pa ang nanggagago sa inyo? Siya ang anay sa ating lipunan. Di po ba? O ito, nakatikim pa siya lalo sa isa namang kaaway talaga ni Pusit. O, sa ABS-CBN, Castro on BP Duterte, wag siyang ipokrito. Correct. Wag siyang ipokrito. Sabi doon, wag kang pabiktim. Ngayon kay Castro, aside sa Pusit, wag siyang ipokrita. Yan. This was the message of House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro after Vice President Sara Duterte expressed sympathy for her subordinates. Kaya nga, ipokrita eh. Sinungaling. Oo. Malakas magbalat kayo. Kunwari naaawa. Heartless nga siya eh. Kunwari lang yung bukang bibig niya lang yung naaawa siya. Di ba yung naaawa is may sympathy ka or empathy? Sinabi niya na eh. May interview dyan kasama niya si Amy Marcos. Na sinasabi niya, wala na akong feelings. Pinatay na nila. Hindi na siya makaramdam ng mga ganyang bagay. Tingnan ninyo. Tapos sasabihin niya, naaawa siya. Hindi sincere yung sinabi niya. Dahil inunahan niya na, sabi niya, wala na akong feelings eh. Wala na siyang mararamdaman. Lalong-lalo na, hindi siya makaramdam ng awa. May sakit ito eh. May mental disorder ito, mga kababayan. Yung sasabihin niya lang na, naaawa ako. Pero wala po yung sa gawa. Kung naaawa ka, sabihin mo, I will do it. Tama na. Diyan na lang kayo, magtrabaho kayo, do your job. Kasi kayo diyan, mga career officials na kayo. Masisira ang profesyon ninyo. Kayong mga nandyan, kayong mga matatagal na dyan sa OBP, sa DepEd, masisira kayo. Tingnan nyo nangyari kay Catalan. Tingnan nyo nangyari kay Yusek Mercado. Si Catalan, 36 years, tumanggap ng sobre, nanganganib yan. Kumuha ka ng suhol, yung mga iba sa inyo, sumukumuha ng suhol, buti na lang si Yusek Mercado, nag-retire na. Pero si Catalan at yung iba pa, nako, delikado kayo. Pag ito, yung finality nito, masasama kayo, naka-record yan. Tumanggap si Catalan, yung chief accountant ng DepEd, tumanggap siya, 25,000 for 9 months. 225,000 pesos yun. Tax-free yun. Ngayon, sasabihin ni Duterte, ni Sara Pusit, naaawa siya. Sinabi niya na noon na wala na siyang nararamdaman, pinatay na nila. Kalokohan po, mga kababayan, yung sinasabi niyang naaawa siya sa mga tauhan niya. Kaya sabi, ipokrita, feeling victim, wala po yan. Ang nararamdaman niyan ay para po siyang yung psychopath. Wala nararamdamang awa yan. Bukang bibig niya lang yan, mga kababayan. Bukang bibig niya lang yan. Hindi po sincere yan. Kung sincero siya, sasabihin niya, pupunta na ako. I will face them head on. I will teach them how to lead. Tingnan mo sinasabi niya pa, noon, I will teach them how to lead. O ngayon, bukang bibig lang. Nakikita niyo ba paano siya mag-lead?
Yung apat na hinahanap na talagang makakapagbigay linaw din sa paggastos ng CIF, si Acosta, yung mag-asawang Paharda at yung isa pa na nakontempt na sa bikutan ikukulong. Wala. Pinapalayas niya tuwing may hearing. Sa Lunes, sa 25, may hearing ulit. Ano gagawin? Takas muna kayo. Ibig sabihin, lagi silang nasa labas ng bansa o laging na out of town? Ganon? Talagang yan and I will teach you how to lead. Paano mag-deflect, paano tumakas sa responsibilidad. Yan po, ganyan po yung leadership niya, mga kababayan. Mandarambong. Oo. Manggagago. Mangbubudol. Ayan. Castro said if Duterte agreed to take an oath to tell the truth and responded to lawmakers' question, her subordinates will not have to be the ones to face the House Committee on Good Government and Public Accountability. Kasalanan niya yan. Huwag niya kaming sisihin dahil gusto niya yan na ang mga staff niya ang sumalang. Siya nga ang pinapasalang namin, ayaw niyang mag-take oath. Yung mga nagtitake oath kasi doon, ini-expect natin na magsasabi ng totoo. Ayaw niyang gawin yun, kaya yung mga staff niya yung tinatawag natin. Sila naman ang gumagawa ng mga, kumbaga, dirty work sa ibaba. So, tinawag natin. Correct! Diba? Nakakahiya po, mga kababayan. Tama naman po, may punto naman dito si Castro, 'di ba? Walang pakialam ito. Yung bukang bibig niyang naaawa siya, wala yan. Tulad na sinabi ko sa inyo, huling-huli siya nagsisinungaling. Yun na lang sinabi niya doon sa interview with Amy. Wala na akong feelings, pinatay na nila. Oh, ano pa nararamdaman niyang awa ngayon? Heartless nga siya. 'Di ba? Sabi na nung galit na galit sila kay Trillanes, i-remind ko lang ulit kayo. Sabi niya, "My mom told me I am a heartless person." Tapos maawa ka? 'Di ba? Wala, kalokohan lang. Hindi siya makapag-take oath kasi hindi siya makapagsabi ng katotohanan. Ang gusto niya lang iparating sa taong bayan na kinakawawa kami. Ay, hindi po. Kinakawawa kayo? Paano kayo kinakawawa? Hindi nyo nga maipaliwanag kung paano nyo ginastos yung milyong-milyong piso. Pinatunayan na ng mga trabahante nyo sa DepEd at OBP na tumatanggap sila ng pera, ng sobre. Paano pa namin kayo paniniwalang maaawa kami sa inyo? Kayo ang gumawa ng sarili nyong multo. Mga gunggong pala kayo eh. Oh. Now, labas tayo dyan sa dalawang representatives. Pasok naman tayo sa isang peers na mambabatas na senadora. Yung tanging nagtanong, umalma kay Digong nung Senate hearing dyan sa War on Drugs EJK. Sa subcommittee ng Blue Ribbon sa Senado. No? Siya lang ang totoong senador dyan, mga kababayan. Ito po kahapon si Hontiveros. Mukhang nagbago mukha ni Hontiveros. Hoy, Risa Hontiveros, anong ginawa mo sa mukha mo? Mukhang, nagbago ah. Di ba? Sabi sa Manila Bulletin, sapat na. No need to alter OBP 733 million budget, sabi ni Hontiveros. Ayan Ito, laban. Sabi ko sa inyo magandang laban ito sa Bicam Magandang balitaktakan ito. Dahil si Amy Marcos, kumuha ng alas niya, tinanggal niya yung programang AKAP na merong 39 billion budget. 39 billion pesos. Tinanggal niya. Ayaw niya. Kasi daw po, duplicated at baka gamitin ni Martin sa pangsuhol. Hindi daw mahalaga tulungan ang 4 million na mamanggagawa na kapos ang kita. Hindi po yan mga tambay. Nagtratrabaho pero kapos ang kita nila, hindi makakasapat. Ang gusto lang ay bigyan sila ng 3,000 to 5,000 one-time cash assistance. Pero ayaw ni Amy. Huwag daw gawing tamad ang mga Pilipino. Huwag tayong gumawa ng ayuda nation, sabi niya. Ngayon, kinuha niya yon. Kasi bakit? Binawasan yung budget nung best friend niya No? Tinanggalan ng 1.2 billion. Di ba? Kaya ang binigay lang 733. Inayunan na rin ni Grace po kasi wala siyang makuhang any explanation kay Pusit. Ngayon umaalma si Pusit. At may mga senador na kaalyado niya na gustong ibalik yung original. Ano ba yung original? 2.037 billion pesos. Pero anong sabi ni Hontiveros? Sapat na. Hindi na dapat baguhin yung budget na yan. 733 na lang.
Ayan. Magkakaalaman ito sa BICAM. Yung mga boboto na senador na dagdagan ang pondo ni Pusit, lalo na yung ibabalik sa original, tandaan nyo na mga kababayan. Hindi para sa bayan ng mga yan. Para lang kay Duterte yan. Hindi niya nga alam i-explain paano niya ginastos ang pondo niya. Tapos bibigyan nyo pa ng bilyon. O another pagnanakaw yan mga kababayan. Yari na naman ang bulsa ni Juan Tamad at Maria Makiling. For Senator Risa Hontiveros, there's no longer a need to alter the 733 million budget of the Office of the Pusit. Oo. Yan. Quote, I think sapat na yung level ng proposed budget ng OBP. Nakapag-operate nga ang ibang mga OBP in previous administration sa ganyang level lang. Correct. Yung si Lenlen ninyo, di ba? Pareho lang sila, 700 million, pero hindi nagreklamo si Lenlen. Nakapag-operate siya. Di ba? Hindi siya yung nagdidiwara kay Duterte. Kasi pag nagdiwara siya, mumurahin lang siya ni Duterte. Gago yung Duterte na yun eh. Hontiveros added she's not keen on making changes in what's included in the House version regarding the proposed funding for the OBP program, which seems to repeat existing programs from other departments. Correct. Duplicated. Yet, she stated that while there are funds allocated to departments with similar programs, they are still earmarked for beneficiary identification, specifically of the OBP. Ito pa mga kababayan, sabi ni Hontiveros. On the other hand, Hontiveros added that 10 million for the distribution of Isang Kaibigan books, a children book authored by Vice President Sara Duterte, will be hard to justify. Correct! Bakit mo naman popondohan yung librong sinulat niya? Dapat siya ang nag-author niyan, siya ang magpondo, maghanap siya ng private entity, di ba? So susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng OBP budget. I don't think kailangan pang baguhin yon. So suportahan lang naman. 733 hanggang doon lang, di ba? Kaya si Hontiveros sabi niya, okay, suportahan ko pero hanggang 733 lang. Yung iba naman doon earmark lang. Earmark pa lang yon. Pwede pang magkatotoo, pwedeng hindi. Di po ba? O kayo, mga kababayan, sapat ba na 733 na lang? Kasi sabi ni Hontiveros, yung ibang ang Vice President ganyan lang ang pondo, nakapag-operate, ikaw pa. Tapos yung libro niya na nasabing 10 million daw ang budget, huwag niyo bigay. Dapat siyang nagsulat, siyang maghanap ng printing press dyan na pang sarili o mag-i-sponsor sa kanya. Di po ba? Tama mali. At yung dalawang representante, binatikos po siya ng binatikos. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.